po ay nagpapasalamat ng napakarami at isa po ako sa mga napiling maimbitahan na isang maging guest sa programang Approve. Napagalaman ko po itong programang ito ay napakaganda at siya po ay very highly informative at pwedeng makatulong sa mga sambayanan para makaalam sa mga nangyayari pampribado, pampubliko, serbisyo sa maring pwede po sa gobyerno. May re-recommenda ko po na ito'y panoorin at makakatulong lalo na rin sa mga bagong gagraduate ngayon. Lalo na may mga programa silang napipili tungkol sa mga propesyon na kung ganito kahalaga at kaimportante sa ating lipunan. Panoorin po natin, approve po. Sa ngalan po ng Philippine Veterinary Medical Association or PVMA, ang accredited professional organization ng Philippine Regulations Commission, kami po ay nagpapasalamat sa programang Approve sa kanilang mga staff para sa pag-iimbita sa amin upang ang ating mga kababayang Pilipino ay magkaroon ng kaalaman tungkol sa profesyong pamveterinaryo. Sana po ay lagi niyong tangkilikin ang Net 25 kasi po talagang napaka-informative po ang programang ito. So, muli po kami po ay nagpapasalamat. Approve na approve po. In behalf of the GSIS, nagpapasalamat po kami sa programang Approve ng himpilang Net 25 sapagkat noong Pebrero 19 na binigyan kami ng oportunidad ng Approve na maipahayag at maipaabot ang mga benepisyo ng GSIS sa aming mga miyembro at pensyonado. Muli, Approve! Gusto rin natin i-acknowledge yung mga nagte-text sa atin at saka yung nagpapadala ng mga messages. Welcome po lahat ang inyong mga suggestions and we're taking note doon sa mga request ninyo na ma-feature dito sa ating palatuntunan. Ginawa po naman para sa inyo. Once again, we'd like to welcome Mr. Noel Rafael, Conservation Research and Education. In charge siya doon sa departamentong yon ng Avalon Wildlife Conservation. Noel, muli magandang hapon. Magandang hapon ulit. Okay, sabi mo kanina, ito challenge ngayon. Sabi mo, it has to be a powerful center for education. For conservation. For conservation. Yeah. Okay. Hindi lahat ng tao ay aware of the existence of zoos, no? Ang pinakasikat lang lagi yung Manila Zoo. Hindi nila alam. Okay. Meron na, nasa Rizal na. At Alright. even in Pasig, meron na. And there are several others, no? Sa Malabon, meron din siya. At iisa kayo ng layunin. Now, what are the Dapat. programs? Dapat. I know. Dapat isang layunin. I know. Merong read between the lines. But I get you. I get you. Okay. Ano ngayon ang mga programang nakahilera na inihahandog ng Avalon Conservation, Wildlife Conservation para sa information education campaign natin? Yung dalawang zoo namin, Avalon Zoo and Arc Avalon Zoo, that in itself ay malaking contribution namin in terms of conservation education. Right. Okay? We always believe na awareness starts with fascination. Kailangan mapukaw mo muna yung interest ng mga tao. Right. Di ba? So, kaya marami nagtatanong sa amin focus kayo sa conservation ng Philippine indigenous animals. Bakit kayo may white tiger? Bakit Right. kayo may pygmy hippo? Ganyan. Right. Those are animals na pang-wow namin muna. Kung meron kasing medyo napapansin kami sa mga Pinoy, na mga bumibisita, no? Kailangan makuha mo muna yung interest nila. Right. Then, Wala naman tayong tiger dito eh. Yun nga. Di ba? Pero kailangan makuha mo muna yung attention nila. Makuha mo may wow factor muna, di ba? Right. Wow. Bago kami magi-inject ngayon through our mga tour guides na nandun or dun sa mga signages namin Right. ng education, ng awareness, no? Ano ba yung plight ng animal na to? Yeah. And From there. marami pang mga animals na katulad nito na dito sa Pilipinas makikita Right. na hina-highlight din ng mga ng mga tour Right. guides namin. Right. So doon nakaka-contribute kami in terms of education Tapos Meron akong gusto isingit, Sige Noel. po. Kasi doon sa inyong Avalon Arc, no? Jenny is there. yes po. Jenny is an orangutan. Yes, ma'am. Okay. And she is part of the interactive portion of your zoo. Meron din kayo doon na parrots. Yes, ma'am.
na with the guidance of other zookeepers no, at saka personnel, pwede mo hawakan, dumadapo sila sa balikat mo. And some of the birds there are, you know, they're free to fly around in that covered area. Apo. And there's also the bear cat na pwede mong hawakan. So, how effective, siguro pag-usapan natin by experience, no? Gano'n ka-effective itong ganitong interaction sa mga animals? Kasi ako, with Jenny, there is something there. I mean, Apo. it's quite an experience. Yeah. To touch and to, aakbayan ka pa niya eh. Apa. yung Arc Avalon Zoo po kasi, Right. naimbitahan kami dyan ng Ortigas and Company to Okay. put up a zoo. When we start conceptualizing kung ano yung itatayo namin, we nag-isip kami ng something different, Right. na something that is more personal ang magiging experience mo. Kasi nakita na namin yung mga reaction ng tao dun sa Avalon Zoo. Ayun nga, may wow factor eh. Yung laki ng lugar, yung dami ng animals, nakuha kumbaga na-achieve Napukaw namin. na ang attention Oo, nila. na-achieve namin yung gusto Right. namin mangyari, na napukaw namin yung interest nila. Ngayon, sa isang maliit na space na katulad dun sa Arc Avalon Zoo, paano namin gagawin yun? So, kung mapansin nyo nga, glass yung front ng mga cages para mas makita mo yung mga animals, na parang mas malapit sila. And at the same time, yun nga, ang description nga namin is an indoor interactive zoo. So, yung interactive part, merong iba ang ginagawa nila, may mga talent yung mga animals. Sa amin, hindi. You experience the animals up close. We give you some time to interact with the animal, Right. not just to take pictures of it, mga ganyan. You can feed it, Right. di ba? May feeding nga pala kayo. may feeding bunnies. din, di ba? Yeah. Mga ganon. And yun nga, hopefully yung experience na yun mas tumanim doon kung sino man yung bibisita sa zoo. Initially, ang talagang target namin doon mga bata. Okay, of Kung mapansin course. mo, parang pambata. Pero hindi yung rin eh. Pagka Pero hindi napunta rin. ka na doon- Marami rin mga nakakuha kami mga feedback, even yung mga grown-ups na Right, nagsabi right. nila na napukaw ninyo yung aking pagkabata sa Correct. aking At saka yung the love for our co-inhabitants Yeah. sa Tapos yun, mundong ibabaw. yun din yung isang purpose. Maraming tatanong bakit parang Noah's Ark. Right. Di ba? Pag titingnan mo sa labas, bakit parang Noah's Ark? Wala masyadong relation doon sa Noah's Ark yung ano namin. Ano. Makita mo, hindi naman pares-pares yung mga animals. No? Yes, We're sending there hopefully a strong message of conservation that we, along with all the animals, all the creatures on Earth are in this same journey called life. Right. So yun yung gusto namin. Being the thinking, choosing being, we are actually put in charge. Responsible for them. Right. Okay. Now, ultimate goal of the zoo, of the establishment and of the people who are involved there, ano yung ultimate goal ninyo? Yeah. Nasabi ko kanina that awareness starts with fascination. Okay. And we're hoping that by that awareness, it will promote action. Okay. Sana, sa mga may bibisita sa amin ng mga bata, no? Okay. Isa man lang sa 10 na batang nagpunta sa amin, Okay. ma-realize niya that he or she has to do something for conservation. Yun na yun. Yan And na yun. speaking of fascination, you're a very fascinating guest and I'm giving you about a minute to address our audience para imbitahan mo sila to join in this effort for conservation. Okay po. Sige po. Go ahead. Okay. So, iniimbita ko po ang ating mga approving public. Mga Very approving Pinoy. nice. Na bumisita po tayo ng Avalon Zoo sa Rodriguez Rizal and Arc Avalon Zoo sa Pasig City. You will not only be fascinated by the animals that you see. Hopefully, ma-realize natin that each and every one of us has to do our share in preserving the gifts that we have here on Earth. Right. How very well said, the gifts, no? Those are gifts, no? Kasi hindi lang sa ating pinagkaloob itong mundo, hindi lang sa ating pinagkaloob ang Pilipinas, may mga co-inhabitants tayo. Tsaka po pala, Yes. sa simpleng pagbisita ninyo sa Avalon Zoo at sa Arc Avalon Zoo, malaking tulong po sa mga programs po namin in terms of captive breeding, mga ganun. May mga ginagawa rin po kasi kami mga research projects dun sa Avalon Zoo and sa Arc Avalon Kasi Zoo. feeding din, maraming medical needs ang ating mga Ay, opo. animals. So, tsaka yung pagkain Pagkain nila na lang po. magkakaiba yan, no? Kasi pinapakain nila ng tama. Yeah. Hindi yung basta lang mapakain. Just- Hindi lahat yan kanin lang. Yeah. Marami-rami magkakaiba Just to give sila. them an idea kung gaano karami kinakain ng mga hayop namin, one tiger will eat 5 to 7 kilograms of meat per day. My golly, wow.
Okay. Noel, kung tatawag ba sila, mag-i-inquire ba sila sa mga contact numbers na i-flash natin sa screen mamaya? Kasi bait mo ba yung sasagot sa kanila? Apo, meron po. Meron po kaming mga Kasi bait mo, sumasagot. Apo, kasi bait mo po. Sige. Noel, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat At din po for bibisita having kami dun uli. me. Sige po. Okay. Mga kaibigan, ang ating nakasama si Mr. Noel Rafael, Conservation Research and Education ng Avalon Wildlife Conservation Foundation. Mga kaibigan, ang mga animals ay hindi lamang natin mga kaibigan. Kailangan natin sila actually to continue living. Pag merong nababawas dyan, nababawasan din yung ating lifespan because may epekto ang bawat isa sa isa't isa. Wala na tayong oras, approve na 30 minutes kasama kayo. Tandaan, ito'y programang para sa inyo. Martes at Huwebes, yung alas 5:30 ng hapon, kami po inyong makakasama at your service. Ako si Elaine Fuentes at ito ang approve, gawin natin to.